Isang medyo maaliwalas na araw mga kababayan, narito na po ang ating ulat sa araw na ito, September 19, 2025. Tuluyan na nga pong nakalabas sa ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Mirasol o Bagyong Metag. Gayunpaman kahit nasa labas na po siya ng ating bansa ang naturang bagyo, magpapaulan pa rin sa ilang bahagi po ng ating bansa, dulot po yan ng kanyang trough o extension. Pinapalakas rin ng naturang bagyo ang hanging habagat o ang southwest monsoon, kaya isa rin po itong nakakaapekto sa ating bansa. Samantala, simula po ngayong araw hanggang sa Sabado, makararanas naman po tayong ng maaliwalas na panahon. Subalit, hindi po mawawala ang banta ng localized thunderstorm pagsapit ng hapon o gabi. Gayunpaman, nagbabala po ang pag-asa sa ating lahat. Sa darating na linggo na ito, posible na po natin maramdaman ang pinagsamang epekto ng Bagyong Nando at ang southwest monsoon. Para po sa karagdagang impormasyon at makatotohanang update sa ating panahon, pakinggan po natin mula po sa weather specialist ng Pag-asa. Simulan po muna natin dito sa dating si Bagyong Mirasol na ngayon ay tinatawag na natin sa international name na Tropical Storm Mitag. Ito po si Mitag, kahit malayo po ang si Tropical Storm Mitag sa ating mga kapuluan, ay ito nga pong kanyang extension ng mga kaulapan o yung trough po nitong tropical storm ay nakakaapekto pa rin dito sa may extreme northern Luzon, pati na rin po dito sa may Ilocos region. Dumako naman po tayo dito kay Tropical Depression Nando. Sa ngayon, wala naman po itong direktang epekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa, kahit wala po tayong nakataas na wind signal sa anumang parte po ng ating kapuluan. At ngayon po ay patuloy po itong kikilos pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito naman po ang forecast track and intensity nitong si Nando. Nakikita nga po natin magpapatuloy po itong kumilos sa northwestward na motion at habang kumikilos po ito ay mag-i-intensify pa nga bilang isang typhoon category earliest po by Saturday. At patuloy po ito magno-northwestward. Pagdating naman po ng Sunday ay mag-westward motion po ito patungo dito sa may extreme northern Luzon or dito naman sa may northern Luzon area. Hindi din po natin inaalis yung tsansa na ito'y maging super typhoon category. Kaya simula nga ng Sunday ay asahan na po natin dahil malakas na nga po itong si Nando by that time, possibly maging typhoon category na nga po ito, ay hihilahin na niya yung southwest monsoon o habagat. Kahit maaapektuhan na nga by Sunday, simula Sunday pa lang, ay meron na tayong combined effects ng southwest monsoon at nitong si Nando, at posible nga po sa may western sections ng ating bansa ay uulanin na nga po tayo. Ito naman po ang ating aasahan na lagay ng panahon sa Luzon, Visayas at Mindanao habang papalayo po itong si Tropical Storm Mitag ay magiging maliwalas naman po ang ating panahon sa Friday hanggang sa Saturday. At hindi naman natin inaalis yung tsansa na magkaroon po tayo ng mga localized thunderstorms, especially during the afternoons and evenings. Dito naman po sa may silangang bahagi ng ating bansa, pansin na rin po natin yung mga pulo-pulong mga kaulapan dyan. Ito po yung ating mga localized thunderstorms. So, every afternoons po, potentially, meron po tayong mga localized thunderstorms dito po, especially sa may eastern side po ng ating bansa. Kaya anong bahagi man tayo ng ating kapuluan, ay magdala pa rin po tayo ng mga payong panangga sa ulan, pati na rin po sa init. Para naman po sa ating sea conditions, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa, ngunit nasa katamtaman pa rin yung ating mga pag-alon dito sa may northern Luzon area. Pero pababa naman dito sa may Visayas, Southern Luzon area, pati sa Mindanao ay nasa slight to moderate lamang or banayad hanggang katamtaman ang ating mga pag-alon. Pag-asa na po yan mga kababayan, huwag po nating kalimutan ang lagi nilang pakiusap sa ating lahat. Ang mag-ingat, maging alerto sa banta ng pagbaha, sa pagguho ng lupa, lalong-lalo na tuwing magkakaroon ng bagyo o malalakas na pag-ulan. Kaya hanggat maaari po, lumikas na tayo sa mas ligtas na lugar mga kababayan. Muli po,
Huwag niyo pong kalimutan mag-like, i-share at higit po sa lahat mag-subscribe sa channel na ito para lagi po kayong updated sa mga paparating na super bagyo sa ating bansa. Muli po, ito ang balita sa bansa na nagsasabing hanggat magkakasama tayong lahat, may pag-asa.